tama pa ba yung sinabi ni Rizal before na ang kabataan ang pag-asa ng bayan? Ang mundo ngayon, pare, ang normal mali eh. Kapag gumawa ka ng tama, parang hindi ka na normal eh. Parang baliktad abnormal na, ka na, di ba? May mga naalala ko minsang advice eh. Codename what a life, tatlo ang wife. Parang gano'n, basta gano'n. Yung mga sumisikat na influencer ngayon, Magandang impluwensya ba sila yun ang sa tanong. kabataan? Alam naman natin na Kumusta, pare? okay naman pare. Thank you sa sa pag-treat mo sa akin ng coffee. Ano, maliit na bagay, pare. Bago kasi mag-start, medyo kinakabahan ako eh. Mas nagising ako. Kaya kailangan nga natin ng kape. Oo, kailangan talaga natin ng kape. So ngayon, dahil first na ano natin to, Pilot episode. pilot episode natin, welcome Welcome. po sa Kwentuhang Pare. Yes. So yun. So, about saan pala yung pag-uusapan natin ngayon? Ano pala yung kwentuhan natin ngayon dito sa pilot episode ng Kwentuhang Pare? Siyempre, before natin i-discuss kung ano yung mga bagay na mapag-uusapan dito, kailangan muna nating balikan kung bakit ba nabuo yung idea ng Kwentuhang Pare. Okay, kumbaga ipapakilala natin sa kanila. Yes, kailangan mo na Yung kwento. malaman ng mga manonood natin Oo. kung bakit nabuo yung konsepto ng Kwentuhang Pare. Anong Yes. meron doon? Kasi syempre, total, pilot episode to. Syempre, kailangan nilang makilala yung kung ano nga ba yung Kwentuhang Pare. About saan ba tong Kwentuhang Pare? Kasi medyo parang bago sa pandinig nila. Nag-umpisa siya kasi kwento tayo, pare ang tawagan natin sa isa't isa. Mhm. So, baka isipin nila dahil paring Elwin, parang baka magbebenta ng relo tong mga to. Di ba? Di ba kumbaga, kumbaga natural na namin siyang ginagawa. Minsan pag nag-aaya si paring Elwin, minsan mag-aaya yan, kape. Minsan yung isa sa kasama natin sa podcast na ito, makikita nyo siya soon, makikilala nyo siya soon, si paring Yes, Tantan. abangan po ninyo. Minsan sa chat group natin, pag nagsabi na siya na, kape, alam na yon. Kumbaga nag-aaya siya ng Kwentuhang Pare. Okay. Kasi pag nagkakape tayo, may talagang malalim na kwentuhan talaga. So, doon siya nag-start. And naalala ko nung unang na brought up ko yung word na podcast. Kasi itong si paring Elwin, mahilig siyang yung mag-share online. No? Ang mga short videos. O mga short videos. Tapos inaya kita, minessage kita. Sabi ko, paring Elwin, pwede na tayo mag-podcast. Ganun. Tutusin una parang biruan pa lang eh. Biruan lang. Oo. Biruan lang. Kasi ako na-inspire din ako sa mga content na nilalabas mo eh. I At the same appreciate time, that. hindi lang ako na-inspire, natutuwa ako. Mhm. So, that's why parang pwede tayo mag-podcast, no? Kasi kung ako natututo, possible yung mga manonood sa'yo, sa atin, matuto din. May mapulot silang aral pare. May mapulot na aral. So it means ang Kwentuhang Pare, in general, na usapan natin to na magkukumpare, mga magpapare na nilagyan ng camera. Linagyan lang ng camera. Nilagyan ng camera. Kumbaga, natural na natin siyang ginagawa. Ginagawa. Kwentuhang Pare. So, Okay. ano ang nag-udyok sa atin para gawing podcast itong kwentuhan natin? Oo. Kasi isa sa mga rason kung bakit natin talaga in-start to dahil nakikita natin na nasa kwentuhan natin na ginagawa every time na magsasama-sama tayo magkakumpare, public placement, magugulat kami mga taong natututo pare. Yes. I-approach ka na nakarelate ako sa pinag-uusapan ninyo. Agree ako sa pinag-uusapan ninyo. So, in the sense na parang, ay, ganun pala, no? Na parang kahit na indirect yung pinagkikwento, hindi mo sila kasama sa kwentuhan, natututo sila. So, ayun yung nag-udyok sa atin na why not? Di ba? Kaya minsan pa nagkikwentuhan tayo, parang sabi ko, parang okay din pala na malakas tayo magkwentuhan. Yes, oo. Kasi nakakarinig yung ibang tao eh. Oo, kasi minsan may mga nag-a-approach talaga na minsan nagtatanong kung tagasan tayo o ano. Agree ako sa mga napag-usapan nyo. Nabibigla din ako eh. Kaya minsan, okay din pala na malakas tayo mag-usap minsan sa mga kapiyan. So, may mga natututo din pala. Ayun yung nag-udyok talaga. sa atin pare. Which is nakakatuwa din, no? Mm-mm. Kasi tayo lang nag-uusap and suddenly may nasisharean pala tayo dahil lang malakas tayo mag-usap. May natututo pala no na hindi natin alam. Dahil dun tama. sa bagay na healthy discussion natin sa buhay, yung mga experience natin, okay, mayroon palang tao na natututo. May natututo talaga. May nabibless pala sa ganung usapan. So kaya nag-come up to pare. Ayun yung pinaka naging turning point natin na start na natin yung podcast.
talagang na-excite din talaga ako ng time na Oo. na ito na, totohanan na to. Hindi ko nga alam pare na naka-video na tayo ngayon eh. Oo. Oo. Sige, pare, gusto ko lang din itanong no, na may particular ba na moment sa buhay natin o bilang magkukumpare, 'di ba? Na kung bakit tayo talaga naging decided na sige, i-launch na natin tong podcast na to. Yung mga siguro merong moment ng kwentuhan natin sa ating mga magkukumpare na dapat talaga nagawin natin tong podcast. Kasi ginagawa na natin to, natututo ako sa inyo, natututo ako sa ibang pare natin. Baka matuto din yung ibang tao. So yung moment na yun yung parang nag-start siya yung nagkape tayo sa Dunkin' Donut. Yung pagkatapos niya magpakabit ng aircon nun. Oo, sabay. Kakalipat lang namin eh. Which is nakakatuwa. After nun. After nun. Which is ako natutuwa ako kasi magkalapit na lang tayo ng bahay. 15 minutes away, pare. 15 minutes Nandito away. na ako. Sabi ko parang hindi na ako mahihirapan pumunta kila paring Elvin Pero yung moment na yun, yung nag-aayaan tayo mag-Dunkin' Donut. Yun yung conversation na na ang dami ko natutunan. Kasama natin nun. Banggitin ko na para makilala din nila. Soon. Si paring Jong, paring Tantan, paring Gary. Oo. Kumbaga, marami ako natutunan dun sa mga yun. Kumbaga, and at the same time, yun yung time na may nag-approach kay paring Tantan na agree ako sa mga napag-usapan nyo. Ibig sabihin, kung yung mga tao sa paligid na yun, natututo sila based sa simpleng kwentuhan natin, why not ilabas natin to sa media, no? Social media. Pwede, YouTube. Kasi sa mga makakapanood, may mga bagay silang matututunan. So ako nga natuto, sila pa kaya. Diba? Yung parang nakakapanghinayang, no? Dahil natututo ako sa'yo, pare. Natututo tayo sa mga kumpare natin. Parang nakakapanghinayang na ako may natutunan. Sayang naman kung hindi natin i-share sa iba. Tama. Sayang naman kung ako lang yung nakakarinig, pare. Diba? Ako din, parang ganyan yung reaction ko minsan Sayang naman to. Kasi ang lalim ng topic natin. Oo. And sa atin, about life siya About buhay talaga siya realidad ng buhay talaga So, kaya tayo, eager din talaga tayo na maibahagi siya sa mga viewers natin. So, yun. Eto pare. Sa dami ng podcast ngayon, ano ang kakaiba sa kwentuhang pare? Yun, grabe. Yung gandang tanong niyan, pare, no? Ano yung uniqueness ng kwentuhang pare? Parang ganun, no? Bakit kayo kakaiba? Kumbaga, unique. Unique ka unique. Ito yung pinakasagot ko niyan. Para totoosin, wala naman ng unique na podcast ngayon. Di ba? Depende na lang siya kung ano yung nilalaman ng podcast mo. Ano yung dinidiscuss ninyo, kung paano natututo yung mga viewers natin. Sa tingin ko, ayun na yung pinaka Actually, itong ginagawa nating podcast na may video, marami nang may ganito. Yes. So hindi ko rin ako sa perspective ko, hindi ko rin siya masabing unique. Yes. Kasi may mga ganon din May mga video. Pero siguro ang masasabi ko lang, yung mga maibabahagi natin dito is hindi lang mema. Yes. Hindi lang, kumbaga, galing lang sa personal experience, may masabi lang, hindi. Meron siyang basehan. Yes. Meron siyang foundation. Ano yung foundation na yun, pare? Para alam ng mga manonood, ano yung foundation na kung bakit, ano i-share natin dito, na kung saan, ayun yung nagiging foundation natin, kung bakit natin na-share yung mga bagay-bagay. Ako pare, mahilig ako magbasa ng books. Pansin mo naman, mga display, may mga books. Oo, bookish ka, pare. Hindi ba masabing bookish? Na-enjoy ko lang siya. Ano pa tawag sa mahilig ka magbasa ng libro? Tama. Di ba? Di ba? Ganun naman yung bookish. Tanggapin mo na, pare. Pero, ang isa sa book na binabasa ko araw-araw, may mga book na natapos na ako. Pero, meron akong book na sabihin natin na araw-araw ko siyang binabasa, pero palaging marami pa rin ako natututunan na bago. Na parang hindi nauubos yung wisdom na itinuturo ng librong yun. Which is walang iba kundi yung Bible. Yun. Nakukuha mo, pare? Oo. So iba talaga Kumbaga, hindi lang siya mema, pero
yung mga isi-share natin dito, mga ibabahagi natin dito is yung mga learnings na naka-anchor sa absolute truth, which is yung salita ng Diyos. Oh, wow. No? Para makita din ng iba na hindi pala boring magbasa ng Biblia. Mm. Hindi No? pala boring yung about sa Diyos. Hindi siya boring. Enjoy siya, Okay. bro. And malaking pasasalamat din sa akin na nakilala ko yung Lord. Okay, bakit? Kasi nagkaroon ng direction yung buhay ko. Wow, okay. Yung una kasi wala akong purpose eh. Mm-mm. Matatakotin ako, introvert ako. Actually, hindi ko kayang gawin yung ganito, yung magsalita. Kasi wala eh. Kumbaga, ang purpose ko sa buhay is parang wala na, makapag-aral. Ano. Then, nung nakilala ko yung Lord, nagkaroon ng direction talaga. So, it means pare, yung Bible, hindi lang siya nagbibigay ng information, kundi kaya niya mag-transform ng buhay. Oo, transformation talaga. So, ayun yung pinakabatayan natin. Malay mo, yung mga naikinig sa atin dito, Mm. magkaroon din ng transformation yung buhay. Yun. Yun ang goal talaga natin. Okay. Mm. So, eto pare. Bakit sa tingin mo, sa panahon ngayon mahalaga yung kwentuang ganito? Kwentuang pare. Hindi yung kwentuang ganito. Bakit sa panahon ngayon, mahalaga itong kwentuang pare? Yun na lang. Okay. Una sa lahat, pare, makikita natin ngayon Ngayon, kung makikita natin kung the way kung paano manalita ang kabataan, the way kung paano sila manamit, the way kung paano sila nagdi-decide sa buhay nila. Kaya, Kumbaga, yung culture. culture, pare. Kumbaga parang, ano na yung modelo ng kabataan ngayon? Sa bagay. Di ba parang, tama pa ba yung sinabi ni Rizal before na ang kabataan, ang pag-asa ng bayan? Minsan ako nagtatanong din ako eh. Tingnan natin ngayon. 'Di ba? May Oo. tinatawag na rin ng mga 'di ba, yung mga kabataan ngayon kung manamit, 'di ba? Tapos kung magsalita. 'Di ba? What's up, G? Oh. What's up, G? 'Di ba? Pare, kaya napakahalaga ng gantong kwentuhan na kung saan may kita natin na hindi lang pala sapat yung kabataan ng pag-asa ng bayan, kundi yung magandang maging tagline talaga natin is yung mga kabataan na meron talagang takot sa Diyos, ang tunay na pag-asa ng bayan. Parang may guide sila, pare. Sa ganitong kwentuhan, nag-guide natin yung generation ngayon, yung mga generation ngayon, sa mga nanonood na kabataan ngayon. Itong kwentuhan na to, may mapupulot kayo dito kung paano kayo matutulungan na magkaroon ng magandang direksyon sa buhay. Ano yung dapat nating focus? Tama. Sino yung pinapakinggan natin? Tama. Di ba? Ano yung binabasa natin? Kaya napakahalaga ng gantong kwentuhan kasi hindi na siya normal sa mundo. Dahil ang mundo ngayon, pare, ang normal mali eh. Oo. Kapag gumawa ka ng tama, medyo, di ba? Parang hindi ka na normal eh. Parang Parang baliktad abnormal na eh, no? ka na, di ba? Oo. Kaya napakahalaga ng gantong kwentuhan kasi kailangan natin ibalik na yung bagay na yung tama dapat yung pinagmamalaki natin. Dapat mas proud tayo sa tama. Dapat mas proud tayo kung ano yung makakatulong talaga sa buhay ng tao. Ayun yung point. kwentuhan, pare. Kasi ito eh. Kung bakit yung culture ng kabataan ngayon Actually, total na brought up mo na yung ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Which is sabi ko nga kanina, napapatanong din ako. Ang malaking factor talaga dyan is yung influence. Yes. Pansin ko pag nag-scroll ka ng social media, anong madalas mong makikita? Worldly na bagay. Diba? Yung mga sumisikat na influencer ngayon, Magandang impluwensya ba sila yun ang sa tanong. kabataan? Alam naman natin na hindi. Oo. Nagigets mo ako, bro. So, yung influence. Kaya nga ako parang, which is ako may mga mini-mentor din ako mga kabataan, nakikita ko talaga yung difference sa kultura. Iba ang nagiging influence. Iba yung linulook up nitong mga kabataan ito kung bakit sila nagiging ganun. So, yung dahil dun sa mga linulook up nila, ginagaya nila, kasi feeling nila dahil, yun nga, famous, sikat, which is feeling nila lahat ng ginagawa ng taong yun tama. Tama. Kailangan tularan. Oo. And minsan, yun nga, iba na yung normal ngayon eh. Mm. Pansin mo ba, which is tayo, mga Kristiyano tayo. Nagsiserve din tayo sa Lord, diba? Mm. Ang pagiging Kristiyano is parang weirdo na ngayon eh.
sa pananaw ng mundo ngayon, no? Oo, yung hallelujah, di ba? Oo. Yung kailangan nila maintindihan na hindi siya weird. Ito dapat yung normal. Yung gantong kwentuhan yung normal. Oo, may Okay. sense, Oo. no? May sense. Hindi lang puro paangasan, Mm. no? Hindi lang puro pasikatan, no? Tama. Tapos pag uwi mo sa bahay, anong ulam? Oo, di ba? Para- So, Matapos na tayo sa ganong era. kailangan talaga. So, ginagamit din natin yung platform na to para makapag-create din ng another content which is may matututunan sila, may impluwensyahan sila ng tama. Yes, tama. Kasi dahil kalat na nga yung mga hindi magandang influence na content, why not sabayan natin at gumawa tayo ng pagkakaiba sa industry na yon? Tama. Diba? Alam, naalala ko yung isa sa mga author, isa sa mga sinabi niya, kung bakit nag-triumph yung evil kasi tahimik yung mga taong may takot sa Diyos. Ayun. Ganun yung content niya eh. So ngayon, hindi na tayo mahihiya. Hindi na. Diba, pagkwentuhan natin yung about sa Diyos, pagkwentuhan natin kung paano siya nakatulong sa buhay natin, paano siya paano yung Bible, nagkaroon ng transformation ng buhay natin sa pamamagitan ng Tama. Bible. Ayun yung dapat yung maging normal na kwentuhan natin eh. Foundation. Foundation. Ang ituturo natin. No? Foundation yung ikikwento natin. No? Okay. So, yun. Sige. So, ano ang maasahan ng mga listener dito sa Kwentuhang Pare? Maasahan ng mga listeners sa Kwentuhang Pare. Maasahan niyo po dito na lahat ng pagkikwentuhan namin is hindi po batay lang sa kung ano yung nakasanayan ng tao. Amen. Okay? Yung pagkikwentuhan, yung aasahan nyo dito is yung mga bagay na hindi nyo pa naririnig kadalasan sa mundo. Tama. Yung payo na, di ba sometimes sa mundo, pagka May mga naalala kong minsang advice eh. Sige, Sino to yung rapper mauna ka pare. Okay? Para ano? What a life, tatlong wife. Parang gano'n. Basta gano'n. Yun yung normal, parang ginagawang normal. Maling influence, kumbaga. So, itatama natin. Yung mga maling payo. Maling Na payo. nakasanayan, di ba? Sundin mo puso mo. Kasi yung mga kasi ganun, mema na yun eh. Oo. So yun yung nila, expect nila sa podcast na to, na sasabihin namin yung mga bagay na makakatulong sa'yo. Hindi lang yung mga bagay na maganda lang sa pandinig mo. Oo. Minsan, sabi nga, you shall know the truth and the truth will set you Shut free. you free. Oh, yes. Ah. Amen, pare. Hindi lang tayo dito, parang sugar-coated na minsan talaga tatamaan ka. Ayun na yung yung kwentuang pare na may concern ako sa'yo. Oo. Concern kami sa inyo. Kaya nga nabuo to eh. Actually, kasi tayo, pag nag-usap tayo, bro, real talk talaga. Yes. Minsan, ikaw mas real talk ka eh. Kasi, ayun, kwento ko lang po sa lahat ng manonood. Pag nagkikwentuhan po kasi kami, mas normal po sa amin na punahin yung mga bagay na alam namin na kailangan mong baguhin sa buhay mo. Mga hindi kami nagpaplastikan, ayun nga yung sinasabi na yung totoong kaibigan, yung sasabihin sa'yo yung dapat mong marinig. Tama. Sa tagal natin magkasama, bro. Ilang years na. Diba? Ganon kami mag-usap. Kumbaga, kung may mga kailangan itama sa amin, kunyari, pag nakitaan namin ng problema yung isang pare namin, i-correct namin. Sabihin namin kung ano yung dapat niya i-correct sa buhay niya. Yun yung maganda. Merong taong may malasakit sa'yo. Tama. Diba? Open rebuke is better than hidden love. Hidden love. At hindi lang yon, pag kinorek mo yung isang pare natin, willing silang ina-accept. Which is, pag ikaw open, eto, kung makarinig ka man ng mga something dito, ng mga words dito na parang, feeling ko ako yung pinapatamaan itong mga to. Ako yun ah. Oh, ako yun. Diba? Parang ganun. So, ibig sabihin, para sa'yo talaga yun. And yung bagay na yun na tumama sa'yo, yun yung kailangan mong ayusin sa buhay mo. Diba? So, yun talaga yung na di bali na masaktan ka, at least, kumbaga, yung word na yun yung magpapalaya sa'yo. As long na i-accept mo siya sa buhay mo, i-apply mo siya sa buhay mo. Parang ganun. Yun. Ayun yung abangan nyo. Sa Yun. lahat ng manonood, no? Kung paano etong podcast na to ay makakatulong sa buhay ng bawat isa. Tama. So, yun. Mm. Okay. So, yun pare, para ito yung kung may isang mensahe ka sa mga manonood natin, ano yun? Kung ano yung mensahe mo sa mga manonood natin?
mensahe. Mm. Syempre, abangan nyo yung mga susunod na episode. Yun. Diba? Oo, abangan nyo. Yun lang, short lang, abangan nyo ang mga susunod na episode. Kasi, hindi na ito basta ipapakilala lang namin ang kwentuang pare. Pero meron tayong mga itatakil na issues about sa buhay. Mm. So, dun sa mga issues na yun, marami pa silang matututunan. And hindi lang, may mga personal testimonies din tayo. Oo. No? So, yun lang naman, short lang, abangan nyo. Ang malupit pa dito pare, kasi sa next first episode talaga natin, sa podcast natin, hindi lang tayong dalawa. Kasama natin ibang pare. Kasama na natin ibang pare natin na kanina pa natin binabanggit. Oo. Na yung mga taong yun talagang marami tayong napulot sa buhay nila. Marami tayong natutunan. Nakaka-inspire sila, bro. Yes. No? Kaya yun yung aabangan nila. Abangan nila. Mm. Kung gusto nyo silang makilala, abangan nyo sa mga susunod na episode. So, abangan ko kwento mo ha. Abangan ko rin yung kwento mo. So, abangan nyo Abangan nyo rin rin. yung kwento namin. Okay. Ah. Ayun pare, that's it. Para sa ating pilot episode. Tsaka wag din pala natin kalimutan, follow our page Kwentuang Pare sa Oo. Facebook. And Para nakaantabay sila dun sa Oo. mga next na episode na ilalabas natin. just follow our page Kwentuang Pare and see you sa next episode. Para wala silang ma-miss out. Tama. Kailangan naka-follow ka. Follow us. Abangan nyo ha. Grabe, gusto ko yung follow us. Medyo yun. Conviction. Makakukonvince yung tao. Pag ganun yung English, may follow us.